Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Noong mga araw na iyon, tumapya si Moises ng 2 bato at dinalaki na umagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at mauwain, hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang ating Diyos. Iisang Diyos siya, pero siya ay 3 persona. Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang iisang Diyos ay 3. Kaya siya ay Trinity at Triune God. He is 3 and 1. Kaya sa Tagalog, ang salin natin sa Trinity ay isang tatlo o isatlo. Ito'y isang misteryo ng Diyos ng pag-ibig. Hindi natin ito malalaman kung hindi ito pinaalam sa atin ni Jesus. Ang Diyos Anak na naging tao. Purihin natin ang isatlong Diyos natin. Ang ating pagbasa ngayon ay ikalawang panahon ng pagbibigay kay Moises ng batas ng Diyos na nakasulat sa bato. Sa unang pagkakataon, noong tinanggap ni Moises ang bato, kung nasaan nakasulat ang batas ng Diyos, doon sa itaas ng bundok ng Sinai, pagbaba niya ng bundok, nakita niya na ang mga tao sumasamba sa guyang ginto. Nagalit si Moises at binasag niya ang bato sa harap ng mga tao. Dinurog niya ito at inihalo sa tubig na pinainom sa mga tao bilang sumpa. Umakyat uli si Moises sa bundok. Nang makaawa siya para sa mga tao, talagang matigas ang ulo nila, sabi niya. Bumaba din ang Diyos sa ulap at binanggit ang kanyang pangalang Yahweh. Nagpakilala siya kay Moises na siya ay isang Diyos na mapagmahal at maawain. Hindi siya madaling magalit. Patuloy niyang ipinagdarama ang kanyang pag-ibig at siya ay mananatiling tapat. Nakiusap si Moises sa kanya na samahan niya sila, samahan ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay kahit na matitigas ang ulo nila. Sabi niya, "Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang iyong bayan." Ang Diyos natin ay nagpapakilala sa atin. Nagpapakilala siya sa pamamagitan ng kalikasan na galing sa kanyang kamay. Nagpapakilala siya sa mga ginagawa natin o nangyayari sa atin sa kasaysayan. Nararanasan ito ng mga Israelita sa Ehipto. Ngayon, nagpapakilala siya kay Moises na hindi lang siya makapangyarihan, siya ay mahabagin.
Kaya pinatawad niya ang pagkakasala ng mga tao. Higit sa lahat, nagpapakilala siya sa kanyang pagpapadala ng kanyang anak sa atin. Marami si Jesus na binanggit tungkol sa Diyos. At ang mahalaga ay ang pagpapakilala niya na ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Inaalaala natin ito sa bawat sandali na nag-aantanda tayo ng krus. Ang lahat ng bagay ay ginagawa natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng panalangin natin ay nakatuon sa Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinupuri at tinadakila ka namin, Ama, Anak at Espiritu Santo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.